Ang maparatangan sa isang kasalanan na hindi mo ginawa ay isang napakahirap na sitwasyon. Ngunit paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili kung ang lahat ng ebidensya ay nagsasabing ikaw ang may sala? Makakalabas ka pa kaya sa bangungot na ito? At 3 ng Mayo 2013, maaga pa lang gising na si Feli Cabral. Sa bahay ng mga ko sa Singapore, sanay na siyang maghanda ng almusal bago pa magising ang kanyang mga amo. Sa loob ng mahigit 2 taon, natutunan na niya ang bawat kilos sa bahay, kung anong oras bumababa si Mr. Henry Ko mula sa kanyang silid, kung kailan lalabas si Maylene Ko para sa kanyang morning yoga routine, at kung kailan dapat linisin ang mesa pagkatapos kumain. Tahimik na niluto ni Feli ang agahan. Isang simpleng meal ang request ni Mr. Ko ngayong umaga. Isang mangkok ng oatmeal at tsaa. Hindi na ito bago sa kanya. Alam niya ang tamang timpla. Alam niya kung paano dapat ito isilbi. Kaya nang marinig niyang bumukas ang pinto ng silid ni Mr. Ko, agad niyang inihanda ang tray at dinala ito sa dining table. Paupo na si Mr. Ko sa upuan niya nang ilapag niya ang tasa ng tsaa sa harapan nito. Karaniwan, mabilis lang nitong iniinom ang tsaa bago bumaba ang asawa niya, pero ngayon, tila matamlay ito. Habang tinutunaw ang asukal sa tsaa, hindi agad ito sumimsim. Para bang may bumabagabag sa kanya. Si Feli naman ay bumalik sa kusina, nagpatuloy sa iba't ibang gawain pero pasimple siyang sumulyap sa kanyang amo. Kakaiba at tahimik ang ekspresyon nito. Hindi naman ito masyadong pinansin ni Feli at inisip na baka stress lang sa negosyo. Maya-maya pa, isang tunog ng nabasag na tasa ang gumulat sa kanya. Paglingon niya, nakita niyang nangingisay si Mr. Ko sa sahig. Ang kanang kamay nito ay nakahawak sa lalamunan habang bumubula ang bibig. Nataranta si Feli. Mabilis siyang lumapit pero hindi niya alam ang gagawin. Ang sumunod niyang ginawa ay ang pagsigaw ng pangalan ng among babae. Sa itaas ng hagdan nagmamadaling lumabas si Maylene Ko, nakasuot pa ng silk robe. Pagkakita sa asawa niyang nakabulagta sa sahig, nanlaki ang mga mata nito. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka nilang isalba si Mr. Ko pero wala na. Masyadong mabilis ang lahat. 1 minuto lang ang lumipas, hindi na ito gumagalaw. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay sumabay sa bigat ng hanging bumalot sa bahay. Habang nakaupo si Feli sa sala, nakatitig lang siya sa tasa ng tsaa na natapon sa sahig. Hindi niya alam kung paano, pero isang bagay lang ang sigurado. May hindi tama sa nangyari. At bago pa niya lubusang maunawaan ang lahat, narinig na lang niya ang malamig na boses ng isang pulis na nagsabing kailangan niyang sumama sa presinto. Sa loob ng presinto, malamig ang hangin kahit na tahimik, mainit ang sikat ng araw sa labas. Tahimik lang din si Feli Cabral. Nakayuko sa maliit na mesa sa harap niya. Sa kabilang panig, isang matikas na pulis na nagpakilalang si Detective Zhang Wei ang nakatitig sa kanya. Para bang binabasa niya ang bawat kilos niya. Sa loob-loob niya, hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Ilang oras lang ang nakalipas. Nagsisilbi pa siya ng almusal, ngayon nakakadena na ang mga kamay niya at pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang amo. Sa sulok ng kwarto, nandoon si Maylene Ko. Tahimik pero matigas ang ekspresyon. Namamaga ang mga mata nito, halatang kagagaling lang sa pag-iyak, pero walang bahid ng awa sa kanyang tingin. Sa mesa, inilapag ng isang pulis ang mga ebidensya, isang plastic bag na may lamang basag na tasa, isang maliit na lalagyan ng tsaa at isang papel na may resulta ng pagsusuri. Sinabi ng pulis na natuklasan nilang may cyanide sa tsaa ni Mr. Ko. Ayon sa mga doktor, hindi ito aksidente. May naglagay ng lason. Dahil si Feli ang naghanda ng tsaa, siya ang itinuturong pangunahing sospek. Hindi siya agad nakapagsalita.
Sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang kinalaman, na wala siyang dahilan para saktan ang kanyang amo. Pero isa-isang inilabas ng pulis ang mga ebidensya laban sa kanya. May nahanap silang CCTV footage mula sa grocery store malapit sa bahay. 1 linggo bago ang insidente, may babaeng bumili ng maliit na lalagyan ng cyanide. Sa video, malinaw na kamukha niya ang babae. Sumagot si Feli na kasama yon sa listahan na pinabili sa kanya nung nakaraang linggo. Inakala niyang gagamitin ito sa bahay bilang pantaboy at pamatay ng mga peste kaya niya ito binili. Gayunpaman, tila hindi kumbinsido ang pulis. Isa pang ebidensya ang inilabas, isang text mula kay Mr. Ko na ipinadala sa isang kaibigan nito. Nakasaad doon, "I think I need to fire Feli soon." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan niya. Hindi niya alam ang tungkol sa mensaheng iyon. Hindi rin niya matanggap na siya mismo ang nasa CCTV footage. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siyang gumawa nito. Pero paano niya mapapatunayan yun kung pati ang ebidensya ay tila nagsasabing siya ang may kasalanan? Napatingin siya kay Maylene Ko. Wala itong emosyon habang pinapanood siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Singapore, ngayon lang niya naramdamang nag-iisa siya sa isang banyagang lupain. Samantala, sa isang maliit na coffee shop, malapit sa Orchard Road, walang tigil sa pagbabasa ng balita si Wei Jun, isang Singaporean na matagal nang may gusto kay Feli Cabral. Nalaman niya ang masaklap na nangyari kay Mr. Ko at si Feli ang pangunahing sospek. Hindi rin makapaniwala si Wei Jun. Matagal na niyang kinikimkim ang damdamin niya kay Feli. Simula nang makilala niya ito sa isang maliit na karinderya sa Chinatown kung saan madalas siyang mag-lunch. Hindi niya maiwasang humanga sa pagiging simple nito. Masayahin pero tahimik, masipag at hindi nagrereklamo kahit mahirap ang trabaho. Kaya nang malaman niya ang balita ay hindi siya makapaniwala. Alam niyang hindi kayang pumatay ni Feli. Mabilis siyang nagdesisyon na kumilos. Una niyang tinawagan ang isang kakilalang paralegal, si Ken Lau, na may koneksyon sa ilang law firms na tumutulong sa mga foreign workers. Baka may makuha siyang legal assistance para kay Feli. Habang sinusuri ang kaso, napag-alaman nilang may ilang transaksyon ito sa isang kahina-hinalang tao. May isang pangalang lumitaw ng paulit-ulit, Nathan Tan. Nalaman nilang nagkaroon ng malaking sigalot sa negosyo si Mr. Ko at ang business partner nitong si Nathan Tan, pero sa hindi malamang dahilan, parang biglang nawala sa eksena si Nathan. Naisip ni Wei Jun na malamang ay hindi ito ordinaryong kaso. Hindi lang ito tungkol kay Feli, may mas malalim na lihim ang pagkamatay ni Mr. Ko. At kung hindi siya kikilos, baka tuluyang mapagbintangan ang babaeng matagal na niyang minamahal. Sa loob ng detention center, hindi matahimik si Feli Cabral. Halos 2 linggo na siya roon. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakatitig sa malamig na dingding ng kulungan. Malabo ang lahat, parang panaginip na hindi niya kayang magising. Ilang beses na niyang inulit sa isip ang nangyari. Wala siyang ginawang masama. Hindi siya kailanman naglagay ng lason sa tiyan ni Mr. Ko, pero paano niya ipapaliwanag ang ebidensya? Nakatulog lang siya ng saglit pero nagising siya sa tunog ng pagbukas ng rehas. Isang opisyal ang pumasok at sinabing may bumisita sa kanya. Pagdating niya sa visiting area, bumungad sa kanya si Wei Jun. Sa unang pagkakataon mula nang naaresto siya, may nakita siyang kakampi. Tahimik siyang umupo pero halata ang lungkot at pag-aalala sa mukha ni Wei Jun. Mabilis itong nagsalita. Sinabing may mga nadiskubre siya tungkol sa kaso. Hindi ito simpleng insidente. May isang pangalang paulit-ulit na lumalabas, Nathan Tan. Si Nathan ay dating business partner ni Henry Ko. Base sa kanyang natuklasan, nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. May isang malaking deal na hindi natuloy at ayon sa isang anonymous source, malaki ang nalugi kay Nathan dahil dito. Pero ang pinakakakaiba ay bigla itong nawala matapos ang pagkamatay ni Mr. Ko. Lalong naguluhan si Feli. Ano ang koneksyon ni Nathan sa kaso niya? Pinalakas ni Wei Jun ang loob ni Feli.
Sinabi nitong hindi siya susuko. May kinausap siyang isang Filipino domestic worker na dating nagtatrabaho sa pamilya ko. Isang babaeng nagngangalang Dory na bigla na lang sinibak ilang buwan bago ang insidente. Nagkita raw sila kahapon at may isang bagay itong sinabi na nakapagpatayo ng balahibo ni Wei Jun. Sa pagkarinig nito, hindi maiwasan ni Feli ang manginig. May mas malalim ngang dahilan kung bakit siya napagbintangan. Matapos ng pag-uusap, hindi na nawala sa isip ni Feli ang sinabi ni Wei Jun na may tinatago ang pamilya ko. Naguguluhan siya, ano ba ang lihim na yun at bakit siya ang napagbintangan? Samantala si Wei Jun ay hindi tumigil sa paghahanap ng sagot. Nagkita sila ni Dory, ang dating kasambahay ng mga ko. Sa isang tahimik na coffee shop sa Geylang nagsimula itong magsalita. Ayon kay Dory, ilang buwan bago siya pinaalis, madalas niyang marinig ang mga away ni Henry Ko at Nathan Tan. May kaugnayan ito sa isang malaking negosyong pinasok nila, isang deal na nauwi sa pagkalugi. Si Henry Ko daw ay gusto nang putulin ang ugnayan nila ni Nathan, pero si Nathan ay nagbanta. May hawak itong impormasyon na posibleng sumira kay Henry. Isang gabi bago siya palayasin, nakarinig si Dory ng isang usapan sa sala. Si Henry at ang kanyang asawang si Maylin Ko ang nag-uusap. Hindi niya naiintindihan pero batid niyang may kinalaman kay Nathan. Kinabukasan bigla siyang pinaalis ng walang paliwanag. Natigilan si Wei Jun, may nararamdaman siyang hindi tama. Gamit ang kanyang koneksyon, natuklasan niyang ilang linggo bago namatay, naglipat ito ng malaking halaga ng pera sa isang overseas account. Halos kasabay nitong nawala si Nathan Tan sa Singapore. Samantala sa loob ng detention center, tahimik na nag-iisip si Feli. Napagtanto niyang hindi lang aksidente ito. At kung totoo ang hinala nila, maaaring may kinalaman dito si Maylin. Kasabay ng umiiral na investigasyon ng pulisya ay isinasagawa rin ni Wei Jun ang kanyang pribadong paghahanap ng kasagutan. Hindi niya kayang pabayaan si Feli, hindi habang alam niya na may mas malaking lihim na nakatago sa likod ng kaso. Napag-alaman na pag-aari ni Nathan ang offshore account kung saan ipinadala ni Henry Ko ang malaking halaga ng pera bago namatay. Mukhang hindi simpleng business dispute ang dahilan ng lahat. May kasamang panloloko, pera at posibleng blackmail. May bagong impormasyon siyang natanggap. Si Nathan Tan ay na-trace sa Thailand. Habang abala si Wei Jun sa paghahanap ng sagot, si Detective Zhang Wei ay unti-unting nagdududa sa mga ebidensya laban kay Feli. Napansin niya ang ilang palatandaan ng pagkaka-frame up sa kanya. Naglabas ng bagong ebidensya si Wei Jun at isinumite sa pulisya. Isang email na may kasamang screenshot ng isang lumang pag-uusap ni Nathan Tan at Maylin Ko. Nakasaad dito ang banta. If Henry doesn't pay me back, you know what will happen. You and I both have too much to lose. Nang mabasa ito ni Detective Zhang, nagbago ang takbo ng investigasyon. Si Feli ay maaaring inosente at ginawa lang na scapegoat o fall guy para sa kaso. Si Maylin ay maaaring sangkot sa pagkamatay ng asawa niya. Lalo pang lumalim ang patunay ng matagpuan din sa kahon ng tsaa ang fingerprints ni Maylin. Matapos makuha ang bagong ebidensya, mabilis na kumilos ang pulisya. Isang undercover operation ang isinagawa upang mahuli si Nathan Tan sa Thailand nang makorner siya sa isang hotel. Wala na siyang nagawa kundi ang umamin. Ayon kay Nathan, may utang si Henry sa kanya dahil sa isang failed investment. Nang tumanggi itong magbayad, lumapit siya kay Maylin at nagbantang ilalabas ang kanilang mga sikreto na alam niyang sisira sa reputasyon nilang mag-asawa. Ito ay may kinalaman sa madilim nilang nakaraan ngunit hindi na ito inungkat pa ng pulisya. Si Maylin imbis na tulungan ng asawa, nakipagsabwatan kay Nathan para patayin si Henry at ibaling ang sisi kay Feli. Siya ang naglista ng chemical na cyanide na hindi naman pinaghinalaan ni Feli. Siya rin ang naglagay ng lason sa hindi pa natitimplang tea bags upang paglabas ni Feli ng araw na yon ay maisakatuparan ang plano at si Feli ang magmukhang may kasalanan. Sa huli, si Maylin Ko ang tumanggap ng milyon-milyong insurance payout matapos mawala ang asawa niya.
Nang marinig ito, hindi na nakapagsalita si Feli. Hindi niya akalaing ang babaeng pinagsilbihan niya ng tapat ay siya palang may pakana ng lahat. Dahil sa mga bagong ebidensya, inaresto si Maylene Ko. Matapos ang ilang araw ng paglilitis, pinawalang sala si Feli Cabral noon ding Hunyo 2013. Habang lumalabas siya mula sa detention center, doon lang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Sa loob ng ilang linggo, halos mawalan siya ng pag-asa. Pero malaya na siya ngayon. Sa labas, naghihintay si Wei Jun. Tahimik silang nagkatinginan bago nagyakap. Sa kabila ng nangyari, isa lang ang sigurado ni Feli. Hindi siya nag-iisa. Ipinahayag ni Wei Jun ang kanyang damdamin kay Feli na kanya rin namang tinanggap. Gayunpaman, nakiusap si Feli na kailangan itong umuwi sa Pinas para makahinga mula sa lahat ng nangyari. Bumalik si Feli sa Pilipinas dala ang aral na mapait na karanasan. Si Wei Jun ay nanatili sa Singapore pero hindi niya pinutol ang komunikasyon kay Feli. Si Maylene Ko ay hinatulang makulong ng hindi bababa sa 25 taon. Samantala, si Nathan Tan ay nakapit din sa Thailand. Sa huli na patunayan sa kasong ito na ang kasalanan ay hindi maitatago habang buhay. At ang hustisya ay mananaig kahit subukan itong pagtakpan. Naway may matutunan tayong aral mula sa kwentong ito at sana muli ninyong subaybayan ang mga susunod pang kwento na tiyak na mag-iiwan ng leksyon sa ating mga buhay.